Ngayon, bibili ako ng mga pinakamapanganib na insekto sa buong mundo para subukan silang gawing mga bagong alaga, kabilang na ang mga gagamba na sobrang makamandag na kaya kang patayin sa loob lang ng ilang minuto, higanteng alimango na kilalang kumakain ng tao, mga insektong kumikislap sa dilim na parang galing sa isang horror na pelikula, at marami pang ibang kakaibang insekto na tiyak na magpapamangha sa'yo. Oo, tingin ko ligtas nang sabihin ito na ang pinakakahangalan na nagawa ko sa buong buhay ko. Baka nagtatanong kayo kung bakit ko ito ginagawa. At simple lang ang sagot. Buong buhay ko na humaling talaga ako sa mga hayop, maliban sa mga insekto. O totoo, sobrang takot ako sa kanila. Naisip ko paano ko malalampasan ng takot kundi punuin ang kwarto ko ng pinaka-wild, pambihira, at delikadong insekto sa mundo. Ayun, nakuha na namin ang una naming insekto. Umorder ako ng package ilang araw na ang nakalipas at sobrang delikado ang insektong dapat nandito. Kaya kailangan kong mag-ingat sa pagbukas nito. Heto na mga kaibigan, sobrang kinakabahan ako ngayon. Nakikita ko na siya sa loob ng lalagyan. Gumagalaw siya mga kaibigan. Hindi ako makapaniwala. Ang nakuha talaga natin sa loob ng lalagyan ay isang Black Widow. Nakilala rin bilang ika-6 na pinaka-nakamamatay na gagamba sa buong mundo. Isang kagat lang nito ay maaaring magdala sa iyo sa ospital at minsan, magdulot ng pagkaparalisa o kamatayan. Ngayon may alaga na tayo. Ang astig nun. Diyos ko, sinusubukan niyang tumakas. Ngayon, kahit nakakatakot ang Black Widow, may natuklasan pa akong mas nakakakilabot nang lumapit ako. Mga pare, sigurado akong buntis itong Black Widow. Ibig kong sabihin, tingnan ninyo kung gaano siya kataba. Siguradong may mga 100 anak yan sa loob. Sandali lang. Hoy Siri, ilan ang pwedeng maging anak ng isang Black Widow spider? Ang mga Black Widow spider ay maaaring magkaroon ng hanggang 900 na mga anak. Grabe Diyos ko. Oo, tulad ng narinig mo, natakot talaga ako pagkatapos kong marinig yon. Pero buti na lang, matagal-tagal pa bago mapisa ang mga baby Black Widow na ito. Kaya sa ngayon, ilalagay muna natin siya sa bago niyang tirahan at babantayan natin siya. Sana pagkatapos ng video na to, magkaroon tayo ng sariling hukbo ng Black Widow. May nakita akong website na nagbebenta ng tarantula mystery box. Ngayon, napakaraming uri ng tarantula sa labas. Kabilang na ang mga sobrang lalaki na kaya nilang kumain ng mga ibon at mayroon ding mga sobrang bihira na umaabot ng mahigit 10,000 dolyar ang presyo. Kaya bumili ako nito. Pagkalipas ng 1 linggo, dumating ang kahon sa pintuan ko. Baka nababaliw na ako pero sigurado akong naririnig ko silang gumagapang dito sa loob. Diyos ko, nakakatakot ito. Maingat kong binuksan ito. At nakita ko ang 5 lalagyan sa loob na bawat isa ay may tig-iisang tarantula sa loob. May problema, hindi ko makita ang loob ng ilan sa mga lalagyan. Sobrang kapal ng mga sapot, so hindi ta kumiyaw. Kaya kung gusto nating makita ang mga tarantula, kailangan nating buksan ang mga ito. Ngayon, dahil lahat ng uri ng tarantula ay may lason, nagdesisyon akong magsuot ng guwantes. Sa ganung paraan, hindi ako makakagat. At pagkatapos kong hukayin ng kaunti ang unang lalagyan, ito ang nangyari. Oh, sandali, ayun na mga kaibigan, nakikita ko na. Sige, medyo malaki talaga siya. Wala akong ideya kung anong uri ng tarantula ito pero nakakatakot ang itsura niya. Ngayon, susubukan kong labanan ang takot ko sa insekto sa video na ito sa pamamagitan ng paghawak sa karamihan sa kanila. Umaasa akong di ako makakagat kaya nagpatuloy ako at binuhat ang tarantula. Kahit hindi naman ako kinagat, natakot pa rin ako. Mukhang mahaba pa ang proseso bago ko malampasan ang takot ko sa insekto. Pagkatapos ko siyang ilagay sa bago niyang tirahan, binuksan ko ang isa pang lalagyan nang biglang may nangyari. Ay, hindi! Diyos ko, hindi tumatakas siya! Hindi! Tumakbo siya! Diyos ko! Buti na lang, natuntun ko siya at nahuli ko siya at nailagay ko siya sa kulungan niya nang hindi ako nakakagat. Nako mga kaibigan, 3 insekto pa lang at nagsisisi na ako sa video na to. At literal na wala pa to kumpara sa iba pang mga insektong haharapin natin mamaya. Pero sa ngayon, may 3 pa tayong lalagyan sa kahon. Kaya binuksan ko sila at nakakita ako ng 3 iba pang uri ng tarantula na hindi ko pa talaga nakikita noon. Sa totoo lang, ang astig ng itsura nila. Nagawa ko pang hawakan silang 3 ng sabay-sabay at hindi naman nila ako kinagat. At sa totoo lang, mababait sila. Hindi ko akalaing sasabihin ko to pero sa mga sumunod na araw, nag-enjoy talaga akong alagaan sila. Ibig kong sabihin, nakakabilib talaga panoorin silang gumawa ng kanilang mga sapot. At habang pinapanood ko silang kumain na talagang nakakatakot, astig din naman talaga. Mukhang nalampasan ko na ang takot ko sa mga tarantula. Pero mamaya sa video, bibili ako ng pinakamalaki sa buong mundo. Sino ba ang makakaalam kung magiging kasing bait din tulad nila? Pero sa ngayon,
Kailangan muna naming mag-focus sa pagpuno ng natitirang bahagi ng kwarto ng mga pinakamapanganib na insekto na mahahanap namin. Pumunta ako sa pinakamalapit na pet shop para tingnan ang mga paninda nila. Matapos kong maglibot at makita ang iba't ibang insekto, pinili ko at binili ang 3 pinakawalang kwentang itsura. Ngayon, uuwi na ako para ipakita sa inyo ang nakuha ko. Sa pet shop, ito ang unang lalagyan na kinuha ko. Nung una, wala akong nakita. Pero nung lumapit ako, napansin ko si Kuya. Batang Solomon Island na alupihan. Sobrang makamandag sila kaya kilala silang nakakapatay ng tao. Kaya oo, alam kong sinabi kong hahawakan ko ang ilan sa mga insekto ngayon. Pero siguradong hindi si Kuya dahil ayokong mamatay ngayon. Kaya maingat ko siyang inilagay sa bago niyang tirahan at agad siyang naghukay sa lupa at nawala. Kaya oo, hindi ako sigurado kung makikita pa natin siya ulit. Pero ngayon, oras na para lumipat sa susunod na lalagyan na may kakaibang laman. Ito ay isang sasamba. At kahit hindi ito nakamamatay sa tao, siguradong nakamamatay ito sa ibang mga insekto. Ang sasamba ay kilala sa pagiging sobrang agresibo at mahusay na manghuli. May 2 matulis na sibat at ulo na umiikot ng 180 degrees. Kaya nilang pabagsakin halos lahat ng hayop. Kahit nakakakilabot sila, hindi ako natatakot sa kanila. Sa totoo lang, matagal ko nang gustong magkaroon ng alagang sasamba, kaya ang astig nito para sa akin. Nilagay ko na siya sa bago niyang tirahan at dumiretso kami sa huling lalagyan sa bag, na siyang may pinaka-nakakatakot na insekto sa loob. Ito ay isang alakdan pero hindi basta-bastang alakdan. Ang alakdang ito ay buntis at may halos 100 na mga anak sa loob niya. Kapag tinignan mong mabuti, makikita mo ang mga itlog sa tiyan niya. Nakakabaliw talaga. Kaya ngayon, hindi lang tayo may buntis na Black Widow, kundi may buntis din tayong alakdan. Anong gagawin mo sa lahat ng mga anak? Wala akong ideya. Siguro dapat ko na talagang pag-isipan yan. Pero huwag muna nating alalahanin yan ngayon dahil marami pa tayong bakanteng kulungan at maraming insekto na kailangan nating bilhin. Ayun, may nakita akong website na nagbebenta ng pinakawalang kwentang insekto ngayon. Velvet worm ang tawag dito at sobrang bihira at mahirap hanapin. Bihira sila kaya kaunti lang ang impormasyon at halos walang nag-aalaga nito bilang alaga. Nung nakita kong may nagbebenta nito online, alam kong kailangan ko itong bilhin. Pero may isang bagay na talagang espesyal dito. Hindi lang sila ordinaryong uod, may kakaiba talaga silang kapangyarihan. Alam mo, ang velvet worm ay kilala sa kakayahan nitong maglabas ng malagkit na likido mula sa ulo nito, na dumidikit sa kanilang biktima at hindi ito makakagalaw. Kaya nahuhuli ng velvet worm ang biktima kahit mabagal siya. Kaya nag-order na ako at dumating ito matapos maghintay ng ilang araw. Maingat kong binuksan ang kahon at agad kong nakita ang isang lalagyan at tama nga, nandoon ang velvet worm at buhay ito. Grabe mga kaibigan ang astig nito. Mukha talagang maliit na alien itong hayop na to. At sigurado akong isa kami sa kakaunting tao sa mundo na may ganito bilang alaga. Gaya ng sabi ko, delikado sila kaya ayokong hawakan siya palagi. Ilalagay na lang natin siya sa bago niyang tirahan. Ngayon isa ito sa pinakamagandang nakita ko. Pero kailangan naming magpatuloy dahil marami pa kaming kulungan na pupunuin. Kaya bumalik ako online at ang sumunod na hayop na nakita ko ay hindi pa talaga insekto. Tinatawag silang bloodworms. At siguro sila na ang pinaka-nakakatakot at pinakakadiring nakita ko. Pero sa kalaunan, ang mga ito ay magiging tinatawag na midgefly na isang insekto. Kaya ginawa ko, bumili ako hindi lang isa, hindi lang 2, kundi 12 sa kanila. O hindi ko rin alam kung bakit. Malamang masamang ideya ito. Pero huli na ang lahat, kaya naghintay ako ng ilang araw at sa wakas dumating sila sa pintuan ko. Sige mga pare, nandito na ang mga bloodworm. Sobrang kinakabahan ako. Wala talaga akong ideya kung ano ang mangyayari. Hindi ko pa nakita ang bloodworm. Sige, gawin na natin. 3, 2, 1. Oh sige, maraming seaweed dito. Baka nasa ilalim sila ng seaweed. Oh, sandali. Oo, ayun sila. Grabe. Ang lalaki ng mga yon, mga pare. Yak, ano ba yan? Nakita mo yon? Anong ginawa nung isa? Parang inunat niya bibig niya, ang creepy tingnan. Ngayon, hindi ko alam kung napansin ninyo. Pero kung titignan ninyo mabuti, makikita ninyo na ang bloodworm ay may kakaibang bibig na lumalabas sa katawan at may 4 na matatalas at makamandag na pangil. At yun ang ginagamit nila para kumapit sa kanilang biktima. Oo, kaya sa tingin ko hindi ko hahawakan ng mga ito. Sa halip, gumagamit ako ng sipit para pulutin sila. Sa ganitong paraan, mas mabibigyan natin sila ng mas maayos na tingin. Pare, nakakadiri talaga ang mga ito. Ano bang tinitingnan ko? Ang wild kung paano nila ulit-ulit na nai-extend ang bibig nila. Tingnan mo kung gaano kahaba ito. Nilagay ko muna sila dito sa maliit na lalagyan
At ang weird nilang panoorin gumalaw. Pero masyadong maliit ito para sa lahat ng bloodworm na ito. At kung hindi nyo alam, sa tubig alat sila nabubuhay. Kaya kumuha ako ng mas malaking tangke at nilagyan ko ito ng tubig diretso mula sa dagat. Tapos inilagay ko na lahat ang 12 bloodworm doon. At oo, masasabi kong sila na yata ang pinakakakaibang nilalang na nabili namin hanggang ngayon, pero mas titindi pa ito. Bago kami bumili ng dagdag na insekto, sinilip ko muna ang buntis na Black Widow at may nakita ako. Grabe mga tol, yun na ba yun sa tingin ko? Sigurado akong kakapanganak lang niya ng itlog. May puting bola sa ilalim ng kulungan na wala roon dati. Kaya maingat kong pinulot ito, at tama nga, ito ang egg sac na maaaring maglaman ng hanggang 900 baby Black Widow. Pero kung gusto nating mapisa sila, kailangan kong ilagay sila sa hiwalay na lalagyan. Kung hindi baka kainin sila ng nanay. Sa ngayon, ang magagawa na lang natin ay maghintay at sana, hindi magtagal, ay magkaroon tayo ng maraming baby na gagamba. Ninenervyos akong makita kung ilan ang nasa loob. Kaya pumunta ako sa isa pang pet store at itong isa, mas marami silang insekto kaysa sa nauna. Dahil sobrang dami nila, naglaan sila ng isang kwarto para sa mga insekto. Pero may 2 insekto na talaga namang nakakuha ng atensyon ko. Kaya binili ko sila at umuwi na ako. Ngayon itong insekto ang pinakabihira sa lahat ng nabili namin. Matagal ko nang gustong magkaroon ng isa kahit ayoko ng insekto. Pero bago namin ipakita sa inyo yon, may nakuha pa kaming isa at mas nakakatakot ito. Isang alupihan. Pero hindi lang basta-bastang alupihan ito. Kulay asul talaga siya. Ngayon lang ako nakakita ng asul na alupihan. Kaya tinanong ko ang isa sa mga trabahador kung delikado ba ito at sabi nila oo. Sobrang delikado at sinabi nilang huwag ko raw itong hawakan. Kaya gagawin ko pa rin at hahawakan ko ito. Oo, totoo yung sinabi ko kanina na susubukan kong hawakan ang maraming insekto sa video na ito. Sa ganitong paraan, sana ay malampasan ko ang takot ko sa mga insekto at hindi ito naiiba. Ang kailangan ko lang gawin ay hawakan siya sa likod ng ulo. Heto na! Diyos ko, nahawakan ko siya. Nakakatakot mga kaibigan. Aray, ang talas ng mga kuko niya. Ngayon, hasabay na siya. Nang nakikita niya ako siya sige sa ulo. Sa ganitong paraan, hindi niya ako makakagat dahil dyan manggagaling ang lason na mai-inject sa akin at hindi maganda yon. Aray, aray, aray. Okay, kahit hindi ako nakagat, ang talas ng mga kuko niya. Aray, sige, ilagay na lang siya sa kulungan. Buti na lang na ilagay ko siya sa tank nang hindi ako nakakagat. Masasabi ko na lang, hindi siya natuwa. May nailagay ng isang insekto, kaya may isa pang natira sa bag. At gaya ng sinabi ko kanina, ito ay talagang nakakabaliw. Ang tawag dito ay trapdoor spider. At sigurado akong mahuhulaan mo kung bakit sila tinawag na ganoon. Kilala sila sa paggawa ng maliliit na butas sa lupa na may trapdoor na takip. Kapag naramdaman nila ang pagyanig mula sa insektong naglalakad, bigla silang sumusulpot at sinasakmal ito. Kaya tinuturing silang dalubhasang mandarambong sa pananambang. Ang astig nun, di ba? Nakakabilib isipin kung gaano katalino ang mga insektong ito para gawin nila yon. At para magawa nila ang mga komplikadong trapdoor na ito, gamit lang ang kanilang mga sapot. Talagang kakaiba ang mga nilalang na ito. Di pa rin ako makapaniwala na may alaga na tayo. Ngayon, ang natitira na lang gagawin ay ilipat siya sa bago niyang tahanan para makapagsimula na siyang gumawa ng trapdoor. Sa mga sumunod na araw, nakita kong naghukay siya ng butas para magtago at tambangan ang biktima. Inabot siya ng ilang araw, pero natapos at handa na ang bitag. Naglagay ako ng kuliglig para makita kung gagamitin ng gagamba ang trapdoor. At sa tingin ko, hindi siya gutom dahil literal na ilang oras akong naghintay dito at wala namang nangyari. Ngayon, dahil marami pa tayong kailangang puno ang mga kulungan, kailangan pa natin ng mas maraming insekto. Nakakita ako ng website na nagbebenta ng misteryosong kahon ng bihirang insekto. Kapag umorder ka ng isa, hindi mo alam ang makukuha mo dahil misteryo ito. Dahil may higit 5 milyong uri ng insekto, bumili ako ng 5 para makita kung ano ang makukuha ko. At kahit hindi ko muna sasabihin ang lahat, sabihin na lang natin na siguradong magsisisi ako sa ginawa kong ito. Pagkaraan ng ilang araw, natanggap ko ang 5 package. Binuksan ko agad ang una at ito ang nakita ko. Ay nako, Diyos ko, mga ipis ba yan? Grabe, pinadalhan nila ako ng ipis. Bakit nila ginawa yon? Sobrang ayoko ng mga ipis. Sila talaga ang pinaka-ayaw kong insekto sa buong mundo. Nakakadiri talaga sila. At hindi lang ito mga ordinaryong ipis, mga Madagascar hissing roaches pa talaga ang mga ito. Isa sila sa pinakamalalaking uri ng ipis sa mundo. Ngayon, dahil sobrang hilig ko sa mga ipis, nagdesisyon akong ilagay sila sa napakalaking kulungan na ito. Sa ganito, magkakaroon sila ng mas maraming espasyo. Ay, sandali, nakalimutan kong may mga bearded dragon pala rito. Ay, at kinakain nila lahat ng mga ipis. Sige, pasensya na mga pare.
Hindi ko kaya. Hindi ako mag-aalaga ng mga ipis bilang alaga. Oo, buksan na lang natin ang susunod na kahon. Pasensya na talaga. Sa loob ng pangalawang package ay ang tinatawag na whip scorpion. At medyo kakaiba ang itsura ng mga ito. Parang pinaghalong gagamba at alakdan ng itsura nila. Kahit mukhang nakakatakot sila, hindi naman talaga sila delikado. Pinulot ko siya at nilipat sa bagong tirahan. Ngayon, 2 na ang nailipat kong insekto. Ibig sabihin, 3 pa ang natitira. At sa totoo lang, umaasa akong wala ng ipis dito. At kahit walang ipis sa pangatlong kahon, may nakita akong halos kapareho. Ang tawag dito ay isopods. Sa totoo lang, Hindi ako sigurado kung anong klase sila. May mahigit 10,000 uri ng isopod sa mundo. Mula mikroskopiko hanggang sa mga nabubuhay sa kailaliman ng dagat na lampas isang talampakan ng haba. Kaya oo, masasabi ko talagang astig ang mga ito. Tara, ilipat na natin sila sa bagong tirahan at lumipat na tayo sa pang-4 na kahon. Pagbukas ko, may napansin akong bagay sa loob. At, talagang kakaiba ito. Mga tol, ano ba itong tinitingnan ko ngayon? maraming plastic na lalagyan dito na puno ng paper towel pero wala akong makita sa loob. Dapat ba akong mag-alala? Ang weird nito mga tol. Paano kung Black Widow to? Nakakatakot. Sige na, gawin na lang natin. Bubuksan ko na sila. Maingat kong binuksan ang isa sa mga lalagyan at hinugot ko ang paper towel. At wala pa ring laman ang lalagyan. Binuksan ko ang paper towel at nakita ko ito sa loob. Ay, grabe. Ay, may gagamba. Nasa kamay ko na siya, guys. Anong uri yan? Nakakalason ba? Hindi ito Black Widow, parang tarantula nga. Sandali. Ibig mong sabihin may tarantula sa loob ng bawat isa sa mga lalagyan na yan? Ano bang gagawin ko sa dami ng tarantula na yan? Oh, sa totoo lang, wala talaga akong alam na gagawin. Pero sa ngayon, nagpasya akong buksan ang bawat lalagyan at tanggalin ang mga gagamba isa-isa. At sa huli, nabilang ko na may mga 25 na batang tarantula. At dahil napakarami nila, nagpasya akong ilagay na lang ang buong lalagyan sa loob ng kulungan. Sa ganung paraan, makakaakyat sila palabas ng mag-isa. Pagkatapos noon, dumiretso ako sa ika-5 pakete na may pinakamababangis na insekto. Ano ba yan mga tol? Grabe, mukhang may mga malalalaking sasamba dito o kung ano man. Yun ang akala ko noong una. Pero nung nakita ko yung nakasulat sa lalagyan, nalaman ko na ang mga ito pala ay Australian spiny stick insects. Di ko alam na merong ganito. Alam mo na siguro bakit tinawag silang stick insects. Mukha talaga silang stick. Tingnan mo kung gaano sila kagaling magcamouflage. Kaya nilang magtago ng perpekto sa paligid. Sa tingin ko, pwede nating sabihin na sulit ang pagbili ng mga mystery box na ito. Kahit dumaan tayo sa ipis at batang gagamba, nakuha pa rin natin ang 3 astig na insekto. At oo, sa tingin ko ito na ang paborito kong hayop na nabili natin hanggang ngayon. Pero may ilan pa tayong natitirang bibilhin. At masasabi ko na itinira ko ang pinakaastig sa huli. Ngayon, kung naaalala ninyo, kanina sa video, bumili ako ng tarantula mystery box. Sinabi ko na susubukan kong bilhin mamaya ang pinakamalaking tarantula sa mundo, ang bird-eating tarantula. At ayun, kamakailan lang may nakita akong nagbebenta nito kaya kailangan ko talagang bilhin. Maingat kong binuksan ang kahon at agad kong nakita ang tarantula sa isang lalagyan at sobrang laki nito. Kilala ang bird-eating tarantula na agresibo kaya nagdesisyon akong magsuot ng guwantes kung sakaling kagatin niya ako. Okay, ayan na. Nakuha ko na siya. Grabe, nanginginig ako ngayon mga kaibigan. Napakalaki ng tarantulang ito at mukhang hindi siya masaya. Ngayon, kahit ito na ang pinakamalaking tarantula na nakita ko, may mas ilalaki pa pala sila. Hindi pa siya ganap na malaki na nakakatakot isipin. Pero oo, kinakabahan talaga ako sa tarantulang ito. Dapat siguro, ikulong na lang natin siya. Grabe, nakita mo ba kung gaano kalaki ang mga pangil niya? Kung alam ko lang na malaki palang ngipin niya, hindi ko siya hinawakan. Pasok ka na. Nakakadiri ka. Grabe. Pagkatapos, may nakita akong online listing ng nagbebenta ng isa sa pinaka-nakakatakot na insektong nakita ko. Kaya syempre, binili ko ito at makalipas lang ng ilang araw, dumating na ito. Sige, tara na mga pare. Buksan na natin ito. Sobrang kinakabahan ako para dito. Oh, parang nakikita ko na. Nasa loob ito ng isang lalagyan. Tinatawag itong gagambang kamelyo. Kahit isa ito sa pinaka-nakakatakot na insekto sa mundo, may kakaiba sa kanila. Heto, ipapakita ko sa'yo. Patayin muna natin lahat ng ilaw sandali. Kita mo, kapag madilim sa labas at meron kang tinatawag na black light, ang gagambang kamelyo ay talagang kumikislap. Oh, di ko alam paano nangyari yon pero ang astig talaga. Nilagay ko na siya sa kulungan at agad siyang gumapang papunta sa kuweba na sobrang astig. Nagpatuloy akong maghanap online ng kakaibang insekto hanggang makita ko ang pinaka-natatanging hayop sa ngayon. Grabe. Sige mga tol.
Medyo natataranta ako ngayon. Nakakita ako ng hayop na binebenta na hindi ko akalaing pwedeng alagaan. Pero gagawin ko na lang. Bibili ako ng isa at sana hindi ito scam. Lumipas ang ilang araw at wala pa ring package kaya nawawalan na ako ng pag-asa. Pero dumating din ito sa wakas at oras na para buksan ito. Eto na mga kaibigan, tingnan natin. Naloko ba tayo o hindi? Parang nakikita ko na mga kaibigan, hindi tayo naloko. Sa una baka isipin ninyong hermit crab lang ito. Pero mas kakaiba pa pala. Tinatawag itong coconut crab, ang pinakamalaking land crab sa mundo na umaabot ng 3 talampakan ang haba. Pero hindi lang yun, kilala rin sila sa pagkain ng tao. Tama ang narinig mo. Literal itong kumakain ng tao at ngayon alaga na natin siya. Ang astig, di ba? Di ba? Grabe ang lakas din niya mga pare. Hindi ko talaga siya mapabitaw sa lalagyang ito. Ayun, nabitawan na rin. Nakuha ko na siya. Bumitaw na rin. Hindi ako makapaniwala, hawak ko ang coconut crab. Ay, sinusubukan niya akong kurutin. Wag naman. Aray, Diyos ko, nakurot niya ako. Hawak pa rin niya ako mga pare, pakawalan mo. Sobrang sakit mga tol. Ayun, ayan na. Sige, binitawan na niya ako mga pare. Grabe. Tignan niyo yung pinky ko. Literal na binuksan niya yung balat ko. Nilagay ko na siya sa bago niyang tirahan at nagpatuloy ako. Nakakakita ako ng website na nagbebenta ng Deadly Spider Mystery Box. Nakasulat sa website na ang mga gagamba sa kahon ay maaaring pumatay sa'yo. Siguro hindi ko dapat bilhin ito, pero bibilhin ko pa rin. Oo, tama ang narinig mo. Tinuloy ko at binili ko ito at makalipas lang ng ilang araw, dumating na ito. Ngayon, bawat mystery box ay may lamang 2 nakamamatay na gagamba. Kaya maingat kong kinuha ang unang lalagyan at agad kong napansin na mayroong isang bagay sa loob. Noong una, akala ko ay isang Black Widow iyon. Pero nang mas malapitan ko itong tiningnan, napagtanto kong isa pala itong Red Widow na kasing lason din. Grabe ito mga pare, hindi ko pa ito nakita dati. Pero nakakatakot isipin na ang isang kagat ng gagambang ito ay maaaring magbanta sa buhay. Naisip ko na tama lang siyang ilagay sa kulungan katabi ng Black Widow. Ngayon, lilipat na tayo sa pangalawang lalagyan na mas delikado ang laman. Grabe mga kaibigan, sigurado akong ito ay isang brown recluse. Kung hindi ninyo alam, ito ang ika-4 na pinaka-nakamamatay na gagamba sa mundo. Mas makamandag pa kaysa Black Widow. Nakakalungkot, hindi pa napipisa ang itlog ng Black Widow. Pero kapag nangyari, ipapaalam ko sa inyo. Pero sa ngayon, kailangan nating mailipat ang brown recluse sa bago nitong kulungan. At sa tingin ko, iisa na lang ang natitirang dapat gawin. Matulog na tayo dito, magandang gabi sa lahat. Ingat sa mga surot. Gets ninyo? Kasi insekto sila. Sige, pasensya na. Alam ninyo, matutulog na lang ako ngayon. Magandang gabi.